Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang edisyon ng ating pagkukwentuhan ang inyong matutunghayan. Huwag niyo pong kakalimutang pindutin ang ating notification bell, i-share ang ating video, at higit sa lahat, mag-subscribe po sa channel natin ito. Samantala, huwag niyo rin pong kakalimutang i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, narito po, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Magandang araw po sa iyo at siyempre sa lahat ng mga nakasubaybay sa channel mong ito. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang aking liham. Alam nyo, kaistorya, napapatanong ako sa aking sarili noon, kailan kaya ako magkakaroon ng lakas ng loob na i-share ang sarili kong karanasan? Hanggang ngayon, kapag nakakakita ako ng kahit anong gamit o muebles na kulay puti, lalo na kung lumang kama, bumabalik at bumabalik talaga ang matinding takot sa puso ko. Sumisikip ang aking dibdib at nanlalamig ang mga kamay ko. Kaya heto, naglakas loob na akong gawin ang sulat kong ito. Nangyari ito ilang taon na ang nakakalipas. Sobrang saya ng aming pamilya ng mga panahong iyon. Imagine, pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-arkila sa iba't ibang maliliit na apartment, sa wakas ay nakaupa at nakalipat na rin kami sa isang bahay na masasabi namin na amin talaga. Yung tipong may sariling bakuran, maluwag ang sala, at higit sa lahat ay tahimik ang kapaligiran. Napakaganda ng subdivision na napuntahan namin kay Istorya. Malayo sa maingay na kalsada, maraming puno at talaga namang ramdam mo ang kapayapaan. Pagkabukas pa lamang namin sa gate ng bagong bahay, kitang-kita ko na ang ngiti sa mga mukha ni Mama at Papa. Ang sabi nga ni Papa noon habang inilalapag ang mga unang kahon ng aming gamit, "Salamat sa Diyos, Sarah. May sarili na tayong bahay. Simula na to na mas magandang buhay para sa atin." At syempre, dahil bago ang bahay, excited kaming lahat na ayusin at palamutian ang bawat sulok nito. Unang-unang inayos ni Mama ang sala at ang kusina. Pagdating namin sa kwarto, ako ang inilagay nila sa pangalawang palapag. At nako kaistorya, gustong-gusto ko ang kwartong iyon. May malaki kasi siyang bintana na direktang nakatapat sa bakuran sa ibaba. Ang sarap ng hangin tuwing hapon at napakaliwanag kapag umaga. Sabik na sabik akong ayusin ang sarili kong kwarto. Yung mga poster na ididikit ko, yung pwesto ng study table ko, at kung saan ko ilalagay ang mga damit ko. Pero may kaunting problema lamang kami na mga unang araw namin doon. Dahil bago pa lamang kami at medyo nagastos ang pera sa paglipat, medyo kulang pa kami sa mga gamit at muebles. Ang dami pang kwartong halos walang laman. Kaya naman si Mama, halos araw-araw na nakatutok sa cellphone niya para maghanap ng mga murang gamit sa internet o kaya ay nagtatanong-tanong sa mga kakilala, pati na nga rin sa kapitbahay, kanya, baka may ipinamimigay o ibinebenta silang second-hand na mga gamit. Sabik na sabik kaming kompletuhin ang ayos ng bahay bago man lamang magsimula ang pasukan sa eskwela. Isang hapon, habang tumutulong ako kay Mama sa paglilinis ng kusina, narinig namin ang sunod-sunod na busina ng isang sasakyan
sa tapat ng aming gate. Pagtingin namin sa labas, may nakaparadang malaking delivery truck. Nagtataka kaming lumabas ni Mama. Lumapit sa amin yung driver at nagtanong kung doon ba nakatira ang aming pamilya. Nang mag-oo si Mama, sinabi ng driver na may ibinabaraw na regalo para sa amin mula roon sa isang napakalapit na kaibigan ni Mama. Nagkatinginan pa nga kami ni Mama dahil wala naman siyang inaasahan na ipapadalang gamit mula kanino man. Pero noong binanggit ng driver ang pangalan ng nagpadala, napangiti si Mama at sinabing kaibigan nga niya raw ito noong kabataan niya at siguro'y nakabalita na nakalipat na kami ng bahay. At nang buksan ng mga pahinante ang likod ng truck, halos mamangha ako sa aming nakita. Isang napakagandang kulay puting kama. Gawa ito sa lumang uri ng kahoy. Yung mabigat, matibay at may mga engrave o ukit na disenyo sa may headboard. Kahit medyo klasiko at lumang estilo ang disenyo nito, napakalinis ng pagkapinta. Puting-puti ito at mukhang bago talaga na parang hindi man lamang ginamit o pinalitan lamang ng bagong pintura. Wala man lamang kahit isang galos o gasgas ito. Hala, Ma, ang ganda naman ito. Ang naibulalas ko na lamang sa tuwa. At dahil wala pa akong kama sa kwarto ko sa itaas, ipinaakyat agad ito ni Papa sa tulong ng mga delivery men. Ipinwesto namin ito sa gitna ng aking kwarto, eksaktong nakatapat sa malaking bintana. Bagay na bagay talaga ito sa kulay ng pinturang pader ng kwarto ko na light blue. Ang sarap tingnan, parang pambata o pangprinsesa ang datingan. Nang maayos na ang lahat at makaalis na ang delivery truck, pumasok ako sa kwarto ko at dahan-dahang humiga sa kamang puti sa unang pagkakataon. Napakasarap sa pakiramdam. Napakalambot ng kutsyon at ramdam mo yung tibay ng lumang kahoy. Pakiramdam ko nga noon, napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng ganoon kagandang kama. Lalapitan ko pa sana si Mama sa ibaba para magpasalamat muli sa napakagandang regalong iyon. Tuwan-tuwa ako habang iniisip kung gaano kasarap matulog doon mamayang gabi. Dumating ang gabi kay istorya. Pagkatapos namin kumain ng hapunan at magkwentuhan ng kaunti ni na Mama at Papa sa may sala, umakyat na ako sa aking kwarto para magpahinga. Pagpasok ko pa lamang sa kwarto, naginhawahan na kaagad ako. At dahil medyo napagod din ako sa pag-aayos sa mga gamit sa maghapon, excited na talaga akong matulog sa bago kong kama. Pinatay ko na ang ilaw at nag-iwan lamang ng maliit na nightlight sa tabi. Humiga ako sa kamang puti. Isinukbit ang kumot hanggang dibdib at ipinikit ang aking mga mata. Ilang minuto lamang ang nakakalipas habang nag-aabang akong antukin, para bang biglang lumamig ang simoy ng hangin sa loob ng kwarto. Pero hindi ito yung ordinaryong lamig ng gabi o ng electric fan. Iba yung lamig, yung tipo bang biglang tatayo ang mga balahibo mo sa braso at sa batok. Parang may nagbukas ng napakalaking pinto ng refrigerator sa loob ng kwarto. Nagtaka ako dahil sarado naman ang lahat ng bintana at pintuan. Walang pumapasok na hangin mula sa labas. Pero inisip ko na lamang na baka dahil lamang sa semento ang bahay at bagong lipat kami kaya medyo malamig talaga ang pakiramdam. Nagkumot ako na maigi. Pilit na ipinikit ang aking mga mata at nagsimulang magbilang sa isip para lamang makatulog. Pero ilang sandali pa, habang kalahati na ang tulog ko, bigla akong nagising. May kakaiba akong naramdaman sa may paanan ko. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglubog ng kutsyon, na para bang may isang taong mabigat na umupo sa kabilang dulo ng kama. Napatigil ako sa aking paghinga.
lumakas ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko talaga yung pagbaba ng kama sa may paanan ko, na para bang may nakatayo o nakaupo doon at nakatitig sa akin sa gitna ng dilim. Sa matinding kaba ay dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at sinilip ang paanan ng kama. Pilit kong pinalaki ang aking mga mata sa kabila ng kaunting liwanag mula sa nightlight. Pero wala akong nakitang kahit ano. Blanko ang dulo ng kama. Nakahinga ako na maluwag ng kaunti. Napahawak ako sa aking dibdib at bumulong sa aking sarili. Sarah, nag-iisip ka lang ng kung ano-ano eh. Naninibago ka lamang sa bago mong higaan. Wala yan. Isiniksik ko ang aking sarili sa unan. Itinakip ang kumot hanggang sa aking mukha at ipinikit muli ang aking mga mata. Pero kahit anong pilit kong sabihin sa aking sarili na imahinasyon ko lamang ang lahat, hindi pa rin mawala-wala yung matinding kaba sa aking dibdib. Ang pakiramdam ko talaga, may iba akong kasama sa loob ng kwartong iyon na nakatayo lamang sa may dilim at pinapanood ako hanggang sa mag-umaga. Dumating ang ikalawang gabi. Dahil buong araw kami naglinis ng bakuran at nag-ayos ng mga gamit sa bahay, bagsak na bagsak ang katawan ko pagdating kinagabihan. Pagkahiga ko pa lamang sa kamang puti, hindi ako nagdalawang isip pa. Mabilis ako nakatulog dahil sa sobrang pagod. Pero sa gitna ng malalim na pagtulog, pumasok ako sa isang napakatinding bangungot. Sa panaginip ko raw ay naroon ako sa loob ng kwarto ko. Nakahiga daw ako sa kaparehong kamang puti sa gitna ng napakakapal na kadiliman. Walang ilaw, walang buwan sa labas ng bintana, as in purong kadiliman lamang. Gusto kong gumalaw pero hindi ko maigalaw ang mga kamay at paa ko. Para bang may nakadagan sa buong katawan ko. Yung pakiramdam na parang binabangungot ka o isinusumpa ng sleep paralysis. At habang nakahiga ako doon sa panaginip ko, dahan-dahang nagbago ang kulay ng puting kama. Kaistorya, nagsimulang magkaroon ng mga pulang mantsa ang malinis na pinturang puti. Dahan-dahan itong kumalat hanggang sa maging kulay pula ang buong kama. At hindi lamang basta pintura kaistorya. Naramdaman ko ang pagbasa ng kutsyon sa ilalim ko. May umaagos na sariwa at napakainit na dugo mula sa ilalim ng kama. Kumalat pa nga ang dugo sa paligid ko at dumikit ito sa balat ko, lalo na sa damit ko. Kasabay noon ay narinig ko ang isang napakahinang bulong sa mismong tabi ng tenga ko. Isang boses ng babae na parang umiiyak at nagmamakaawa. Gusto kong sumigaw at gusto kong tawagin si mama at papa. Gusto kong sumigaw ng, "Mama, papatulungan niyo ako." Pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Para akong sinasakal sa sarili kong panaginip. Ang tanging nagagawa ko lamang ay ang umiyak sa matinding takot habang nakikita kong nilalamo ng pulang dugo ang buong kamang puti. Hanggang sa naalimpungatan ako. Bigla ako napaupo sa kama habang humihingal ng malakas. Basang-basa ako ng malamig na pawis at mabilis na mabilis ang tibok ng aking puso na para bang kakatapos ko pa lamang na tumakbo sa isang marathon. Agad kong inabot ang switch ng ilaw sa tabi ng kama at binuksan ito. Pagliwanag ng kwarto, mabilis kong tiningnan ang aking katawan, ang kumot at ang buong kama. Malinis, puting-puti pa rin ang kama. Walang dugo, walang mantsa, at walang kahit ano roon. Napaupo na lamang ako sa gilid ng kama habang napahawak sa aking ulo. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang sarili kong mabilis na paghinga.
Napatingin ako sa kamang puting kinauupuan ko. Doon na magsisimulang pumasok sa isip ko ang isang tanong na magpapatayo ng balahibo ko sa mga susunod pang mga araw. Saan nga ba talaga nanggaling ang kamang ito? At bakit ibinigay ito sa amin? Kinaumagahan pagising ko, para bang may kung anong nagtutulak sa akin na ayusin agad ang aking higaan. Siguro dahil gusto ko maging perpekto ang itsura nito, na parang sa pag-aayos ko, maaalis ko ang bigat na naramdaman ko kagabi. Pero habang hinahawi ko ang kumot, nanlaki ang mga mata ko. May isang maliit at maitim na bahid sa gilid ng puting kumot. Akala ko noong unay natuluan lamang ito ng tinta ng ballpen o kung anong bagay. Pero nang hawakan ko ito, tuyong-tuyo. Ang texture niya ay parang matigas na dugo na matagal nang nakadikit. Nanginig ang mga kamay ko. Bakit may dugo? Wala naman akong sugat kay istorya. At isa pa, nilabhan ang kobre kama ng kamang iyon bago ko ito ginamit. Agad kong tinawag si Mama. Ipinakita ko ito sa kanya pero gaya ko, nag-alala lamang siya. Baka naman nagalaw mo lang o nadumihan habang natutulog ka, anak. Ang sabi ni Mama habang sinusubukang kuskusin ang mantsa gamit ang sabon at mainit na tubig. Pero kay istorya, kahit anong kuskus ni Mama, kahit anong paggamit ng matatapang na panlinis, ayaw talagang matanggal. Para bang kumapit ang kulay sa hibla mismo ng tela. Pinili na lang naming isipin na baka dumi lamang iyon mula sa delivery truck. Kahit sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon isang simpleng dumi lang. Tuwing nakatayo ako sa may pinto, palihim akong tumitingin sa kama. May kakaibang bigat na ang aura nito. Hindi na lang siya kama, parang may sarili na siyang buhay at parang pinagmamasdan niya ako. Dumating ang oras na hindi ko na kinaya pa ang takot. 2:00 iyon na madaling araw. Ang oras na tinatawag nilang witching hour. At doon ako nagising. Hindi dahil sa alarm, kung hindi dahil sa tunog. Mabibigat na yapak sa may sahig ang aking napakinggan. Para bang may naglalakad paikot sa aking kanang puti. Nakahiga lamang ako. Sobrang higpit ng kapit ko sa kumot at pikit na pikit ang mga mata ko. Ayaw kong dumilat, pero naramdaman ko ang paglubog ng kutsyon sa gilid ko. May umuupo. Ramdam na ramdam ko ang bigat sa aking tabi. Kasabay noon, may malamig na hangin na dumampi sa pisngi ko at sa leeg ko. Para bang mayroong umiihip sa akin. Gusto kong sumigaw at tawagin si Mama sa kabilang kwarto pero kahit anong pilit ko, walang boses na lumalabas. Alam ko na mga oras na iyon, inaatake na naman ako ng sleep paralysis. Para ba akong binuhusan ng yelo sa sobrang lamig ng aking pakiramdam. Nang nawala ang bigat pagkalipas ng ilang minuto, hindi na ako nagdalawang isip pa at kaagad na bumangon. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa kwarto. Hindi na ako nakatulog hanggang sa sumikat na ang araw. Para akong zombie sa eskwelahan. Pag-uwi ko ng hapon, sinalubong ako ni Mama na may alinlangan sa muka. Sarah, napansin mo ba? Parang may kakaibang amoy dito sa kwarto mo. Hindi ko na kinailangang sumagot pa. Amoy lumang bakal o kinalawang na tubo. Yung amoy na malansa na nakakasuka. Sinubukan ni Mama na mag-spray ng air freshener at maglagay ng scented candles. Pero kay istorya, walang mga bisa. Pagkalipas lamang ng ilang minuto ay babalik at babalik ang amoy sa gilid ng puting kutsyon. Para bang galing ito sa ilalim. At doon ako nakasigurado. Inamoy ko mismo ang kahoy ng kama at doon napakalakas ng amoy nito.
Para bang may nakatagong kung ano sa loob ng kahoy niya iyon. Nakiusap ako kay mama na sa sofa na lamang ako matutulog dahil hindi ko na kaya ang kakaibang pakiramdam doon. Pero syempre pagdating ng gabi, kailangan ko pa rin umakyat sa kwarto ko. At habang nakatitig ako sa kisame, sinusubukang magpakalma, narinig ko ang tunog ng matutulis na kuko na kumakalmot sa ilalim ng kahoy na kama. Tumaas ang lahat ng balahibo ko. Ang tunog ay parang papunta sa ibabaw ng kama. Pikit mata akong humawak sa aking rosaryo. Nagdasal ako ng paulit-ulit habang pumapatak ang mga luha ko. Pero hindi tumigil ang tunog hanggang sa marinig ko ang mahinang pag-iyak ng isang babae. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. At sa gilid ng bintana, may nakita akong anino. Nakaturo ang daliri niya sa ilalim ng kama ko. At nang ako'y kumurap, nawala na rin siya. Kaistorya, yung panaginip na iyon ay lalong naging malinaw. Nakakulong daw ako sa kwarto at walang labasan. At sa tabi ng puting kama, may nakatayong babae. Puti ang kanyang damit pero punong-puno ito ng dugo. Ang ulo niya'y basag at umaagos ang dugo sa kanyang muka. Nakatitig lamang siya sa akin. Puno ng sakit at pait ang kanyang muka. Umiiyak siya habang pilit na inaabot ang kamay ko. Nagising ako naghihingalo. Pagtingin ko sa may salamin na hindi ko na makilala ang sarili ko. Sobrang itim na ng ilalim ng aking mga mata nang dahil sa puyat. Hirap na ako makatulog sa bawat gabi. Isang gabi habang nagbabasa ako ay tumigil ang wall clock ko sa bandang 3:00 ng madaling araw. Biglang tumahimik ang buong bahay. Kahit tumigil ang orasan, naririnig ko ang mabilis sa tik-tak nito na para bang nagmamadali. Sunod-sunod na tunog mula sa mga poste ng kama. Kumakalabit. Hanggang sa naramdaman kong may tumatabi na naman sa akin. Kaya naman ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Kaistorya, pagising ko ay ako'y nanginginig. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Pakiramdam ko'y hindi na akin ang kwartong iyon. Hindi na akin ang buhay ko. Dahil sa matinding takot na nararamdaman ko gabi-gabi, hindi ko na talaga kayang matulog sa aking kwarto. Isang gabi ay nag-iwan ako ng unan at kumot sa sala. Nakiusap ako kay mama na sa sofa muna ako matutulog dahil masama ang aking pakiramdam. Kahit nagtataka si mama kung bakit ayaw ko sa maganda at malambot kong kama, pumayag na lamang din siya. Sa unang ilang oras na pagtulog ko sa may sala, naging mas payapa ang pakiramdam ko. Walang maingay na kalmot, walang mabigat na hangin at walang mga yabag sa paligid. Akala ko talaga noon ay ligtas na ako, basta't lumipat lamang ako ng silid. Pero bago sumikat ang araw, nagising ako sa isang dahan-dahang tunog. Gumagalaw ang pinto ng kwarto ko sa itaas. Nang tumingala ako sa itaas ng hagdanan, halos suminto ang tibok ng puso ko. Nakatayo doon ang babae, nakatitig sa akin sa ibaba. Doon ko na-realize kaistorya, hindi sapat na lumipat lamang ako ng silid. Hanggat nasa loob ng bahay namin ang kamang iyon, hindi ako tatantanan ng kung anuman ang nakatali roon. At dahil hindi na ako nakakatulog ng maayos at halatang halata na ang pagbagsak ng katawan ko, naghanap na ako ng paraan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang kaibigan ni mama na nagregalo ng kama sa amin. Nang sumagot siya, nagtanong ako ng diretso kung saan ba talaga galing ang kamang puti. Medyo nag-aalinlangan at pabulong pa siyang sumagot sa akin. Sinabi niya na nabili niya raw ito sa isang lumang bahay sa kabilang bayan. Doon niya ibinunyag ang isang nakapanghihilakbot na lihim.
Nalaman niya na may nangyari raw na masamang mga bagay at krimen sa bahay na iyon, ilang taon na ang nakalilipas. Isang babae ang pinaslang habang natutulog sa mismong kamang iyon. Nang marinig ko iyon ay nanginginig ang buong katawan ko sa matinding gulat at takot. Ang dugoang babae sa panaginip ko ay siya ang mismong biktima ng krimen. Nakatali pala ang kanyang kaluluwa sa kamang puti na noon ay nasa kwarto ko na. Mabilis akong pumunta kina mama at papa para sabihin ang lahat. Ikinuwento ko rin ang mga nakikita at nararamdaman ko gabi-gabi. Umiiyak na ako habang nakikiusap sa kanila. Mama, papa, pakiusap. Alisin niyo na yung kama sa kwarto ko. Papatayin ako ng takot. Noong una, nag-alinlangan pa si Papa. Akala niya ay nagpapadala lamang ako sa gawa-gawang kwento ng mga kapitbahay o sa mga horror stories. Pero nakita ni Mama ang matinding takot sa aking mga mata. Kaya naman nagdesisyon si Mama na pumasok sa kwarto ko para tingnan at amuyin muli ang kama. At doon, naramdaman mismo ni Mama ang biglang pagbaba ng temperatura at ang amoy ng kinalawang na bakal. Nagsimula na rin silang mag-alala ng gusto. Gabi noon ng Huwebes, habang nag-uusap pa sina Mama at Papa sa ibaba, napilitan akong pumasok sa kwarto. Pagkahiga ko sa kamang puti ay mabilis na lumamig ang buong paligid na para bang nasa loob ako ng isang freezer. Bigla na lamang akong hindi makagalaw. At dahan-dahan, naramdaman ko ang dalawang malamig na kamay na humawak ng napakahigpit sa aking mga binti. Bagamat sarado ang mga mata ko sa takot, naririnig ko ang mahinang umiyak na boses ng babae sa tabi ko. Pilit kong itinutulak ang hangin para makawala ako. Pagkagising ko kinaumagahan, itinaas ko ang aking pajama. Natakot ako. May maitim at kulay lilang pasa sa aking mga binti. Hugis na mga daliri ang bakat na ito na para bang may humawak doon ng napakahigpit. Agad ko itong ipinakita kina Mama at Papa. Nang makita ni Papa ang mga pasa, namutla ang kanyang mukha. Doon na tuluyang nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Agad siyang tumawag sa kanyang kakilala sa barangay ng kabilang bayan para ipagtanong ang tungkol sa krimen. At napatunayan nila na totoo nga ang lahat. Hindi na natin pwedeng patagalin pa ang kamang iyon dito. Ang madiin at nag-aalalang sabi ni Papa. Doon ko na naramdaman na may kakampi na ako. Pero bago pa man maalis ang kama kinaumagahan, dumaan muna ang huling gabi ng Biyernes. Pumasok ako sa pinakamalalang bangungot. Ang buong kamang puti ay napuno ng sariwang dugo na umaagos na sa may sahig. Lumabas ang dugo ang babae mula sa ilalim ng kutsyon. Hinawakan ang aking mga kamay at mukha gamit ang kanyang malamig at dugoang daliri. Nagsisigaw ako ng napakalakas sa panaginip habang itinutulak siya. Nagising akong sumisigaw na sa totoong buhay. Mabilis na pumasok sina Mama at Papa sa kwarto. Nakita nila ako na basang-basa ng pawis at nagwawala sa kama. Niyakap ako na mahigpit ni Mama habang nagdarasal siya ng malakas. At doon na natapos ang huling gabi ng bangungot. Maagang maaga pa noong Sabado ay dumating na ang delivery van na tinawagan ni Papa. 2 lalaki ang pumasok para buhatin ang kamang puti. Nakatayo lamang ako sa gilid habang pinapanood sila. Nagreklamo pa nga ang mga lalaki dahil sinabi nilang napakabigat daw ng kama kahit gawa lamang ito sa ordinaryong kahoy. Kakaiba din daw ang lamig kapag hinawakan ang mga kanto nito. Nang mailagay na ang kamang puti sa likod ng truck, ramdam na ramdam ko ang biglang pagaan ng hangin sa buong bahay. Nawala rin ang kakaibang amoy at nakahinga na ako ng maluwag.
Nagpatawag din si Mama ng isang pari para basbasan ang bahay. Nagwisik ang pari ng banal na tubig sa bawat sulok, lalo na sa lugar kung saan nakalagay ang aking kamang puti. Lumipas sa mga linggo at buwan at naging tahimik at ligtas ang aming pamumuhay. Naging mas malapit din ang aming pamilya sa isa't isa at natuto kami makinig kapag may nararamdamang hindi maganda. Isang araw dahil sa curious ako, nag-search ako sa internet tungkol sa lumang balita ng krimen sa kabilang bayan. Nalaman ko ang pangalan ng babae at ang kanyang kwento. Naramdaman ko ang matinding awa para sa kanya. Narealize ko na kaya siya nagpaparamdam dahil naghahanap siya ng tulong at hustisya. Hindi niya gustong manakit kung hindi ipaalam lamang ang kanyang sinapit. Nag-alay ako ng maiksing dasal at kandila para sa kanyang kapayapaan. Sa karanasang ito ay marami akong natutunan kay istorya. Hindi lahat ng bagay na maganda at libre ay ligtas dalhin sa loob ng ating tahanan. Ang mga lumang gamit ay may dala minsan na nakakagimbal na nakaraan na hindi natin alam. Nagpapasalamat po ako dahil nakaligtas kami sa karanasang iyon. Isinulat ko ito para maging aral sa lahat. At dito ko na rin po tatapusin ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Sarah. Sarah, maraming salamat sa napakagandang kwento at paalala. Isang aral na hindi lamang para sa iyo, kung hindi para sa ating lahat na mga nakasubaybay. Maging maingat tayo sa mga gamit na ipinapasok natin sa ating mga tahanan. Dahil hindi natin alam kung ano ang merong kwento o bakas ng nakaraan ang dala nito.